ng certain contractor at lumalabas, wala palang bidding sa buong DPWH. Nagbibiding-bidingan. Kaya bago lang ako, nakapasok ako sa ganitong mga discussions which led me to learn more of how it works in DPWH. Pero Abang-abang Congressman Lian, is this your first time na maging congressman or nung 19th Congress? first term ngayon at 32 lang naman po ako. Mukha nga ako mas bata pa eh. Kaya yung iba nga hindi makapaniwala na congressman na ako. Yes. Batang-batang congressman talaga, 32 Doon lang. sa distrito ninyo, before you, sino po ang congressman? Eric Buhain na ang kanyang asawa ay matagal na rin congressman. At actually, doon ko nga nakita na napaka-laki ang potensyal ng pagbago sa politika dahil sa aking distrito, 3 dekada, isang pamilya ang kinatawan ng distrito na unang distrito ng Batangas sa Kongreso at hindi alam ng tao for all this time. Imagine, sabi niya, 3 dekada na hindi napalitan ang kanilang congressman doon. So, ang daming project na ginawa. Di natin alam about corruption. Di natin alam. Na may ganitong katiwas at ang lumalabas pala, lahat ng mga proyekto sa aking distrito ay lutong bidding at substandard at dapat ngayong 2026 wala nang lutong bidding o korupsyon sa DPWH ng unang distrito ng Batangas. Kaya kayang-kayang gawin naman po basta yung congressman ay hindi kukuha sa mga kontraktor. Isa ba sa motivation mo kung nung tumakbo ka ngayong nung nakaraang eleksyon is nung nakita mong katiwalian ng 19th Congress? I can say that my initial Luto-luto. reason is I did a mostly agricultural first district of Batangas. Malapit lang sa Maynila pero konti lang ang industriya at akala ko ang government infrastructure tulad ng DPWH ang makakatulong para sa pag-unlad ng aking distrito. Pero nalaman ko nung ako'y bagong halal na para makakuha pala ng budget para sa aking distrito, kailangan ang mga taga-DPWH ay pipili ng certain contractor. At lumalabas, wala palang bidding sa buong DPWH. Nagbibiding-bidingan. Kaya bago lang ako, nakapasok ako sa ganitong mga discussions which led me to learn more of how it works in DPWH. Pero hindi pa ako ganitong ka-exposed sa gravity of the corruption until I actually ended up in Congress and learned more about it. So, you're saying na yung iyong mga nakikita ngayon is just the tip of the iceberg? Opo, yung nakikita ng publiko is the tip of the iceberg. Pero I think kahit na hindi naman binubulgar yung mga detalye, nasa imagination na rin ng publiko na ang buong gobyerno ay may mga traces of corruption. Pero ang actually advice ko sa gobyerno, maging transparent na lang tayo. Kasi pag may itinatago tayo, the public will only assume the worst. Kaya nga yung approval ratings ng gobyerno napakababa na ngayon. Ironically, kung ilabas na lang ng gobyerno lahat ng nakatagong impormasyon ngayon, baka mas tataas pa ang tiwala ng publiko. Kung napag-usapan na rin naman natin yung mga files at yung mga expose mo, no? Marami kasi tayo na nakikita ng mga comments ng ating mga kababayan. Ito lang galing sa kanila na nakita na natin yan. Dati marami nang bumatikos pero pagdating sa dulo, tumiklop naman. How about you, Kong? Ito ba ilalaban mo hanggang sa dulo? At mapanagot yung tunay na mastermind, yung tunay na pinuno ng pagnanakaw na ito. Yung first leverage para hindi magbigay ng troubles man, natawagang incentive sa mga kongresista. Pero ako hindi tumatanggap ng aking sweldo, MOOE o bonus. Wow. Kaya kahit na hindi ako ng bonus, hindi ko naman kukunin. Grabe. Pero tungkol naman Galing, sa budget para sa mga distrito, mabuti naman po at hindi naapektuhan pa ang aking distrito. At sa tingin ko dahil nanonood ang publiko ngayon sa alokasyon ng national budget, kung sakali may, for example, use of political leverage on withholding the budgets of congressional districts, then the government will really be criticized for that. And I hope that this heightened public awareness of how budget has in the past been used as a
Hello mga kabunets, gusto ko lang basahin itong reaction ng ating mga kababayan netizen. Sabi dito, English no? English, no? Sabi dito, oh my God, may mga batang politiko pa tayong matitino na pag-asa ng taong bayan. Dasal namin hindi ka matukso sa maling sistema ng gobyerno. Sana tuloy-tuloy ang pagiging good boy mo dahil kaming mga tao naghahanda na kaming ilagay ka sa mas mataas na posisyon. Grabe, mukhang magkakatotoo yung mga hinala ng mga taong bayan. Although, yun naman talaga yung patutunguhan, pero yung dito sa kanyang sinasabi ay may credibility para sa akin. Sapagkat unang term niya as distrito, kaya ay as congressman, at matapang siyang magsalita dahil tama yung sabi niya na wala naman silang maleverage o mapapala sa kanya. Kung anong iipitin, kung ano man ang gagawin sa kanya, wala silang maibibuwelta. Iyon po ang kanyang sinasabi. At lalo na doon sa mga sahod-sahod, no? Hindi naman siya nag-a-after doon ng sahod. Ibig sabihin ba kumikita na siya ng malaki sa kanyang mga negosyo o investment? Okay, ito pa yung reaksyon ng isa sa ating mga kababayan. So kung gusto niyong mag-react dyan, ilagay niyo lang po sa comment box at babasahin po natin. Okay? So ito po, we OFW are on your back, Kong Leandro. Keep doing the best thing. Mabuhay ka sa iyong mga kasamahan. Mabuhay ka at ang iyong mga kasamahan na nagmamalasakit sa ating bansang Pilipinas. Yun. Ganda ng mga feedback mula doon sa mga netizens. Ituloy natin. Political weapon will ensure that be used as a political weapon for any political 26. Kaya ang sagot ko po sa inyong tanong, in general, public awareness should support people in government to speak out more freely. Secondly, that I do not have any need to benefit from a position means that there is less leverage on me, and also is na akong vulnerability in terms of past career in politics. Ang dahilan na yung iba dahil gagamitin ang past them kung sila po ay magsasalita. Pero I guess ang problema ng binabangga ko ngayon, masasabi ko po ito, wala silang may bato sa akin. Yes. Kaya fresh na fresh yung bata, galing in some respect damage. Oo nga, yung bata, pwede niyang talunin yung may mga veterano na. Sabi niya, walang benefits sa'yo. Simulan na natin dito yung alam kong normal na ginagawa doon sa mga naglalabas. Oo, marami. Ng baho. Maraming nag-iisip ng siyempre, tatamaan ito. mapapel lang yan. Yan ang sabi ng mga iba. Nagsisimula. Una, sasabihin nila, si Kong na yan, may plano yan sa tumakbo on 2028. Kaya kinukuha niyan yung the so-called Duterte votes. Sino magre-retire na nanay niyan? Yan yan ang papalit. Meron ding sinasabi na may handler yan. Nagpapalaki lang yan ng pangalan. May sumusuporta dyan sa likod. Kaya ganyan yan. So ano masasabi niyo doon? Actually, yung nagsasabi na yung ko ay driven by are disproven by the fact na kung tanungin mo yung mga political experts, ngayong ginagawa ko. Kasi marami akong mga nagiging kaaway ko na will come back to bite me pagdating ng eleksyon. Pero sa akin, ang importante, lumabas yung katotohanan
bahala na po Tapang pa sino rin. yung matatamaan kahit na it's actually in the conventional wisdom not a good politics to make so enemies. Kasi yung mga pinaka-successful nga sa mga election minsan yung mga playing safe eh. Pero ang ibang mga Playing safe. hinahangaan ko sa politika, yung mga nagpapakita ng courage kahit na minsan it's not easy to have a lot of enemies. On the point of motives, I think that my life will be so much more peaceful kung tahimik na lang ako tulad ng mga ibang nasa Kongreso. Pero the truth is, while it's difficult to make enemies, it's also feels good pag makita mo naman na Tapang talaga nito. sumusuporta ang publiko sa ginagawa mo. At kung may benefits man para dyan, well, I would like to just think that what matters is nakakatulong ka sa ginagawa mo. At muli, ang iniisip ko lang is if I can be useful in whatever I do, and if doing so is good or bad, we don't know. It can even be bad. Pinapalakpakan talaga But to. I just want to be useful and not just be a waste of another seat in Congress, not doing anything for my 3 years in Congress. Ayan po ang ating batang Congressman Lebiste. Alam nyo, napaka-lakas ng kanyang loob. Ang dami niyang binunyag at dami niyang natuklasan sa kanyang sariling distrito. First term pa lang niya, pero ganyan pala, no? So, kung first time mo dito sa aking YouTube channel, paki-subscribe kung gusto mo pang makakuha ng mga ganitong update. And feel free to put your comment below. Babasahin natin sa sunod na upload natin. Maraming salamat po.